Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po ang inyong lingkod, si Kagapay natin sa Kaagapay ACTV. So binabati ko po ang lahat ng ating mga subscribers sa loob at labas ng ating bansa, mga OFWs at ng inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Kamusta naman po kayong lahat? Nawa ay nasa magandang kalagayan kayo, no? At nawa ay patuloy kayo nagabayan ng ating poong may kapal sa inyong mga gawain sa labas ng bansa. Alam niyo naman sa panahon ngayon, although na talagang masabi natin, mga magagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa na mayroong mga trabaho, no? So, hindi maiwasan na mayroong minsan mga pagsubok na dumating sa inyong mga buhay, no? Hindi lamang OFWs, pati dito sa Pilipinas, nagtatyaga ka na lang nga dito sa Pilipinas, ayaw mo nang umalis patungo sa labas ng bansa para mag-abroad. Pero marami pa rin mga kababayan natin ng mga manggagawang Pilipino dito sa Pilipinas na napapahamak sa sinasabing tinatawag na mga scams. So itong pag-usapan natin ay may kaugnay sa sinasabing love scam. Or hindi man love scam, uso na yun ngayon. Pag sinasabing love scam, no, yung babae at saka lalaki nagkaroon ng communication, nakipag-transaksyon bawat isa, nagkaroon ng transaksyon bawat isa. Kadalasan ng iba dyan, tandaan niyo mga kaibigan, mga kaagapay, ha? Kung ikaw ay babae dito sa Pilipinas at mayroong nakipag-communicate ka, no? Nakipag-transaksyon ka through online sa ibang lahi sa labas ng bansa, no, magiging may ingat ka. Kasi sa ngayon uso na. Ibang lahi ang dinadalang pangalan. Ibang lahi ang mukha. No? Akala mo puging-pugi. Makikita mo diyan sa Facebook. Akala mo talagang magandang-maganda. Pag ikaw naman ay lalaki, akala mo magandang-maganda pag nakita mo diyan sa Facebook. Ang ginagawa ng mga yan, mga kaibigan, mga kagapay, hindi lingid sa kalaman ng lahat ng mga kababayan natin na Pilipino. Halos lahat kasi, no? Lahat ay mayroon ng sariling mga cellphones, no? Kahit mga bata, no? Magiging maingat tayo. Mga maliliit na bata, once na marunong pumindot ng cellphone, kahit hindi pa nga magbasa, talagang manonood yan doon sa mga sinasabing mga palabas doon sa cellphones, no? Kaya, ingat mga kaibigan, mga kaagapay, sapagkat kung pag-usapan natin love scam, ganito, diyan nagsimula mga kaibigan, yung may makikita ka, biglang lumalabas sa iyong cellphone na mag-add sa'yo, mag-a-add, okay? Mag-a-add. Pag ikaw ay babae at nakita mo yung kapugihan niya, talagang, siyempre, maaakit ka. Ganon din, kung ikaw ay lalaki, makikita ka rin ng kagandahan ng isang babae at nakalagay sa kanyang profile pic, no? Ibang lahi, tapos mag-add sa'yo, mag-ingat ka. Ganon din ang babae. Pag may nag-add sa'yo, napakapuging lalaki at ibang lahi, nag-add sa'yo, mag-ingat ka. Dahil iyan po, pag in-accept mo, ang kasunod, magpapasalamat yan. Thank you for ganito, for accepting me as your new friend. No? Mga ganon. Then, sunod-sunod nun, how are you? Tatanungin ka na. Then, hindi maiwasan, habang kayo ay nakipag-communicate, nakipag-communicate bawat isa, ay siyempre, alamin agad kung ilang taon ka na, no? And then, sasabihin sa'yo kung saan ka nakatira. Kadalasan napapakilala yung mga yan, kadalasan, pakakagatin ka. Sasabihin nila, sila ay nagtatrabaho bilang isang military sa USA. Assigned as a military soldier in the United States of America. Ikaw naman,
bilib na nanonood, nakipag-communicate sa kanya, talagang unti-unti ng kinukuha yung sympathy mo. Ang purpose, no, na magkaroon na kayo ng magandang ugnayan, no, usapan, at doon na magsisimula. Kaya marami sa mga kababayan natin na mga Pilipina, mga kababaihan, na once na sila ay nakipag close, no, close relation na sa yung mga sinasabing ibang dayuhan sa labas ng bansa, magiging maingat po kayo, mga kaibigan, mga kagapay, sapagkat yan po dapat pagdudahan mo na. Magpapadala ng ibang mga links sa iyo, magpapadala ng ibang, ito, please, open this link, no? Pipindutin, doon na ipapakita lahat sa iyo, ganito, ganito. Ipapakita kung ano mayroon sila dapat, kung ano sila meron upang akitin ka. No? Hindi man physical, material na mga bagay, ipapakita sa iyo upang aakitin ka, makuha yung simpati mo. Pag nakuha ang simpati mo at tuloy-tuloy na, maganda na ang inyong communication, yung ugnayan yung bawat isa, unti-unti nang pakakagatin ka. Yan isa lamang sa mga pamamaraan upang pakakagatin ka at magkaroon ng tinatawag ng mga transactions, no? Halimbawa, napaklose ka na sa kanya, nagkaroon ka ng relasyon, ang iba sa mga kababaihan, ganun din sa kalalakihan. Pag nakita nila na kumagat ka na, either lalaki or babae, so yon, doon na magsimula ang mga modus na magagawa na kanilang gagawin sa iyo. Siyempre, nagkaintindihan na kayo sa isa't isa. Siyempre, hindi po pwedeng sabihin mo na hanggang doon na lang ang inyong usapan. Enough na kasi nagkakilala na kayo. Ay siyempre, ang ibang nagkaroon ng relasyon na ngayon, no? Pagka nagkaroon ng relasyon, siyempre, tuloy-tuloy na ang usapan. Kung hindi ka dadalihin ngayon sa itong araw na to, sa sunod na araw, sa sunod na linggo, may mangyayari sa iyo. Umpisa na, dahil napamahal ka sa kanya, kunyari, napamahal din siya sa iyo, isang bagay na i-offer sa iyo, isa na ang papadalhan ka. Kung ano-anong bagay, papadalhan ka, sasabihin, galing sa labas ng bansa, from Europe, USA, no? Yan ang sasabihin sa iyo, no? Papakitaan ka, ito, ipapadala ko sa iyo. Nagkakahalaga ng ganito. Ngayon, siyempre, ang purpose noon, ma-open ang mind mo at papakagatin ka upang sa oras na kanilang gagawin, ang kanilang kagustuhan na gagawin sa iyo, magagawa nila sa iyo. Bakit? Siyempre, na-open ang mind mo na nakuha na nila yung tawag nito, sympathy mo. Okay. Magtatanong ng isang bagay, halimbawa lang, ano bang mayroon diyan sa Pilipinas na dapat pwede natin gawin magiging business? Kasi ako, kadalasan ganun eh. Gusto ko bumili ng isang ari-arian o kasabit ng lupa't bahay na gawin ko na bilang isang patayuan ko na bilang isang malaking negosyo. So, ang sasabihin sa iyo, lahat ipagkakatiwala ko sa iyo. Kaya sa ganung mga transaksyon, unti-unting mahulog na ang kalooban mo. No? Ingat, mga kaagapay. Hindi lang nangyayari sa isa. Napakaraming mga kababayan natin naging biktima. Kaya doon na magsimula, halimbawa, sabihin sa iyo, papadalhan kita ng pera sa ganito kalaking halaga, basta sisiguraduhin mo mayroon kang makikita diyan, halimbawa, lupain, no? O mga magandang properties na kanilang nagustuhan, papipicturean din sa iyo. Ngayon, ang mga picturean mo,
Itong site, no? Ito nagkakala itong kung ilang ektarya, gaano kalawak, papapicturean sa'yo, papadala mo. Pag pinadala mo, syempre, kunyari naniniwala, o sige, how much is the cost of that properties? Tatanungin ka na. Pag tinanong mo, halimbawa, sabihin mo, nasa per square meter. Per square meter, kung isang property, non-properties. Sabihin mo, halimbawa, nasa 300,000 per square meter. Ay ngayon, hindi 300,000. Oh, mga, like that, no? 300,000 per square meter. Kung ilang square meter, ano mo, i-compute mo. So, kung ilang square meter yan, medyo malaki-laki. At pag tinanong mo, halimbawa, kaya mo ba? O sasabihin sa'yo, kaya ko yan, di ba? Kaya ko yan, kaya ikaw nang bahala, papadalhan kita ng ganito kalaking halaga, then, ikaw nang bahala mag-receive kung saan ko ipadala sa'yo, either bigay mo ang address dyan, or kahit saan, kung pwede saan ibabagsak. No? Nung binigay mo ang address mo, siyempre, ipadala mo. Pag bigay mo doon, ano pa, siyempre, napaklose ka na sa kanya. Ganito nang mangyari. Okay, di ba, tanggap nila, at saka yung pictures, no? Mga pictures ng mga ari-arian na pinadala mo doon. Okay, bigyan ka ng, halimbawa, tatanungin ka kung magkano ang computation, then halimbawa, sasabihin lang natin na 20 millions. Ipapakita sa iyo na talagang kayang-kaya niya. So ngayon, ang gagawin? Ano gagawin? O, paunang bayad. Dahil siyempre maganda na ang relasyon ninyo. Ang maganda na ugnayan ninyo sa isa't isa. Ang ginagawa ng mga ano na yan, tawag nito, scammers. Tawag yung scammer, no? No? Mga sindikato na yan, ipapadala sa iyo isang malita, or di ba, pera, siyempre malita. Pag box, iba yon, mga ari-arian, ay mga halimbawa, mga items yun na nagkakalaga ng kung ilang millions. Pero kadalasan malita, no, mga malita. Ang laman yan, pera. Kaya ipapadala ko sa iyo, pero siguraduhin mo kasi hindi, yan ay hindi pwedeng buksan kahit sino. So, ikaw na bahala. Itong gawin ng mga ano na yan, mga scammers. Ipapadala sa iyo yung bag na yon or malita. Kailangan mayroon kang paunang, kasi halimbawa sabihin natin 2 millions. Sabihin sa iyo, ganito, medyo may kunting problema. Yung style mga yan, guys, na-hold tayo. Ipinadala ko na dyan, hintayin mo ilang araw lamang, makakarating na. O sabihin, within 24 hours, makakarating na yan sa Pilipinas. So, ang ginagamit nila mga kaibigan, mga kagapay, no? Yung customs. Airport, syempre, sabihin galing sa labas sa bansa. Sasabihin nila, na ipadala na yung item na yon or yung isang bag, may nalamang pera, kasi hindi pwedeng buksan, tandaan nyo, kasi confidential. Maliban lamang, confidential. So ngayon, pag padala dito sa Pilipinas, babagsak yan saan? Diyan sa sa custom, no, sa immigration. Dadaan yan. Pag sabihin sa iyo, ay, kunyari, tumawag sa kanila yung customs diyan sa airport na nakahold yung pinadala nila na bag or malita na may lamang pera. So para ma-solve ang problema, guys, pakinggan nyo gawain o mga modus ng mga scammers. No? Ang sabihin nila, nakausap na namin yung isa sa mga
customs, no, officer sa immigration na magpadala ka muna para lang na ang purpose nun, no, may release. Kasi pag nakasuhan ito, no, nasampan tayo ng kaso dito, mas malaking problema na kakarapin natin kasi naka-hold eh. Alam niyo naman, di ba? Money laundering, bawal yan. Ang mangyari diyan, nakakitin ka, siyempre, what is, sabihin natin 50 mil. Magpadala ka, para mas mabilis, ang number 1 na ginagamit ka, yun yung mga GCash. Guys, GCash ang gagamitin, number, para makapagpadala ka ng pera. No? Pag nagpadala ka ng pera, through GCash, siyempre, ang tanong, pag oras nang hahanapin mo yung opisina niyan, o tao na yun, alam mo ba kung saan siya? So, hindi. Hindi mo siya makikita. Pwede pang sundan niya ng ilang bisis ka magpadala. Gagawin lahat para lang mai-release yung pera doon na hold sa custom sa airport. So, ngayon, padala ka. Magpadala ka. Marami pang mga alibis yung mga yan. Halimbawa, kung nakapagpadala na, kaya kailangan, mas maganda siguro, ang gagawin nyo, ganito, medyo nahirapan kayo, eh, nakapagpadala ka na eh, di ba? Through GCash. So, puntahan mo sa airport, at abangan mo, may darating na tao na, o may darating dyan, ano na yan, ito yung tawag nito. Sasabihin pa nila na diplomat. Para maniniwala ka, gamitan naman nila ang diplomat. No? Sunduin mo doon sa airport, sa customs, at hanapin mo siya. Kaya lang, ganito siyempre, yung diplomat na yan, kailangan, no? Hindi basta-basta yung kinakausap ng mga yan. Mas maganda siguro, ganito para hindi ka na mahirapan, at mamasahe pa papunta ng airport, yung gastos pa ng gasolina. Gagamit na ng mga panibagong personalidad na siya ang mag-aasikaso doon sa airport para hindi na ikaw mahirapan. So gagamit siya ng panibago na personalidad. Kuno. Okay. Siyempre, hindi siya makapunta roon kung wala ang budget para pumunta doon. Padalhan mo muna ng ganito uli. Nagpapadala ka naman ngayon. At siya bahala na doon sa, makipag-usap doon sa immigration, airport or personnel, no? Mga customs. Guys, maraming nangyayari na ganyan. Hindi lang babae, pati lalaki. Walang tigil hanggang ngayon. Kailan ka matuto? Ingat sa pindot ng mga link na pinapadala sa inyo doon sa inyong account at nagpapakilala na sila ay, no, mga ibang lahi. Hindi mo alam, nandito lang yan sa Pilipinas. May mga sariling mga opisina, grupo yung mga yan. Pag hindi magaling makuha sa isa, no, makuha ang kalooban mo ng isa sa kanilang kasama, ang isa ipapasa yan sa isa. Then pag medyo mahina pa rin ang diskarte ng isa, ipapasa ka naman sa isa. Kaya kung bakit kayo magtataka, iba-iba ang mga numero na ginagamit. Then pagtawagan mo, mayroon din namang sumasagot. Pero magtataka ka na lamang na bakit ang daming mga numero na ginagamit para ikaw ay mabiktima. Marami. Hanggang ngayon, magiging maingat kayo. Guys, Luzon, Visayas at Mindanao,
maging ang mga OFWs sa loob at labas ng bansa. Maraming mga strategiya ang mga scammers upang biktimahin kayo sa pamamagitan ng mga online. Online transaction. Ingat kayo May kaibigan tayo. Hindi naman siya nakipagrelasyon. Ang iba diyan, nakipagrelasyon. No? Siyempre, tuwang-tuwa ka, may boyfriend o may girlfriend ka na ibang lahi, tapos talagang mahal na mahal ka, kaya nakuha ang kalooban mo, nakuha mo rin ang kalooban niya, kaya pag nag-request, hindi ka na mahirapan, hindi na rin siya mahihirapan. Papadalhan ka na malaking halaga, akala mo yan ay totoo na, pero hindi mo alam, biktima ka pala. No? Hindi mo alam, sa Pilipinas lang yan mga guys. No? Marami nang nahuli sa Pilipinas. Yung mga nasa mga scammers. No? Hindi titigil yan. Ang iba dyan, balipat-lipat lang mga yan. Ipapasara lang kanilang opisina. Ang iba nakukulong. Pero hindi niyo alam, may nasa likod pa niyan. Yung mga nakakulong na, mayroon pang nasa likod ng mga yan. Sila ang may utak, gawin lahat para bumiktima ng kapwa natin mga Pilipino. Kaya marami din Unang-una, lalong-lalo na, mga Pilipino na mga ginagamit, yung mga walang trabaho, mga walang qualification. No? Qualification, hindi kailangan. Importante, marunong ka sa cellphone. No? So ngayon, pag kayo ay na-convince at nakapagtrabaho sa kanila, malaki na ang sahod, siyempre, malaking sahod mo, wala kang gagawin, wala kang ginagawa. Eh siyempre gawin mo kung anong mga polisiya, ano ang pamamaraan, pamamalakad, no? Mga strategiya upang kumita ng malaking halaga sa kapwa nila, mga Pilipino. Pero kadalasan diyan, mayroong mga kapartner ibang lahi, ibang lahi. Kaya ingat mga kaibigan, mga kaagapay. Sa ngayon walang tigil yung tinatawag na love scam. Nung ako'y galing sa NBI, sa Cybercrime Division, no? Sa NBI Cybercrime Division, ang pinaka-chief doon, walang iba si Attorney Jeremy Lotok, no? Siya po yung pinaka-chief doon ng Cybercrime Division, no? Siyang hippie doon sa human trafficking or tinatawag na Anti-Human Trafficking Division. Si Attorney naman doon? Nakalimutan ko, no? Itingnan ko muna. Nasa wallet ko. Attorney Olga, mga kaigipay, mga kaagapay. Si Attorney Olga. Kaya kung may mga hinaing kayo ay mga biktima ng human trafficking, pwede kayong pumunta sa NBI, no? NBI sa MUA or malapit sa Golden Dragon sa Parañaque City. Nandoon po yung NBI ngayon. Yung cybercrime, EOD at saka yung ATRAD.
Wala nang kaibigan natin doon na dating mga investigador. Actually, si Chief Labin, Attorney Labin, Attorney Ferdinand Labin, yung dating Deputy Director or pinaka-chief ng Anti-Human Trafficking Division, wala na, nasa NCR na umano. Yung investigador ng mga kaibigan ko, sila dati ni Ed Belia, investigator Ed Belia, retired na. Hindi ko alam kung si Attorney Arugay kung saan na, at saka si Attorney Remo wala na. Kung makaibang lugar naman sila nasa. So, ang NPI ngayon, madaling malapitan, mga kaibigan, mga kaagapay. Pero kailangan sumunod ka sa kanilang mga proseso. Kasi nga, kung dati-dati, pag GCash, through GCash ka nagpapadala, ang i-refer ka nila sa PSB. PSB, Philippine Central Bank. PSB, Philippine Central Bank. Central Bank of the Philippines. Central Bank of the Philippines, no? Dito sa may At sila ang nakakaalam niyan sa mga problema na yung GCash, na biktima ka na sa GCash padala. At sila ang magsabi kung saan pwede ipasa yung problema, kung sinong action, either NBI or police. Kaya ingat mga kaibigan, mga kaagapay, sapagkat marami ngayon, ang iba wala ng trabaho, ang iba may trabaho, nag-iipon lang, o ang iba walang trabaho, nangungutang lang para ipadala doon sa mga manluloko na yan, mga salot ng lipunan, no? Mga hawak ng masasamang loob, masamang Ingat kayo. Lagi kong sinasabi, hindi lang mga manggagawa sa Pilipinas, maging ang mga OFWs na sa labas ng bansa. Kahit may trabaho kayo at uupiran kayo, papakilala sa inyo na ako si ganito, then sabihin sa iyo, isa pa yan sa mga estratehiya ng mga scammer, no? Nananalo ka ng ganito kalaking halaga. So ingat ka. Nung umalis ka ng Pilipinas, ano bang ginawa mo? Ikaw ba'y naglalaro kaya ka nanalo? No? Anong mga games na ginawa mo? No? Na sinalihan kaya ka nanalo? So, dapat pag-isipan niyo ng maigi kung bakit. Bakit nangyari ito sa akin? Wala naman akong ginawa na ganito bago umalis sa Pilipinas. Mag-ingat po kayo, mga kaibigan, mga kaagapay. Dahil ang panahon ngayon, wala nang tigil, no? Tingnan nyo, mga kababayan natin sa Pilipinas na biktima pa ng mga scammers, walang mga trabaho. Ang iba may trabaho. Lalo na kay mga OFW sa labas sa bansa. No? Ang iba gustong umuwi kasi nanalo daw, no? Ng ilang milyon. Gusto lang umuwi kasi i-claim ang kanilang pera. Ingat kayo. Tanungin niyo muna ang mga sarili niyo. No? Ano bang ginawa mo bago ka umalis sa Pilipinas? Nag-ano ka ba? Nakipaglumaban ka ba sa isang competition para manalo? May pinagdaanan ka ba na iba na kung saan-saan ka nakipag-transaction para sabihin na may makukuha ka malaking halaga? Tandaan nyo, kayo ay nag-apply lang bago umalis, nangungutang para may pambayad sa lahat ng mga gastusin, hanggang sa makalis ng Pilipinas, ang mapagtrabaho sa lang ng bansa, pagkatapos ganun na lang kadali, ang sabihin mo, uwi ako ng Pilipinas kasi ako ay nanalo, no? At kailangan magawa kong bayaran ito, paunang bayad, kasi pag hindi ko nagawa, maano yung tinatawag mo, ma-expired yung transaction mo, no? Ang hirap, no? Ang hirap. Kaya dapat maging maingat, mga kaagapay. Ginagawa lamang namin ito, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng aking mga subscribers,
aking mga viewers. Ginagawa lamang namin ito dahil ang kaagapay ay public service, no? Kaya nakalagay sa aking content, kaagapay ECTV, the International Public Service. Pwede siyang charity, pwede sa pagtulong sa may mga biktima, no? Charity, pagtulong sa mga mahihirap, no? Kapuspalad, pagtulong sa mga biktima ng mga manluloko, pagtulong sa mga abusadong, no? Mapang-abuso, no? Mga abusadong employer, no? Mga kumpanya, no? Wala po kaming pinipili. Kaya nga the International Public Service, no? Kaya huwag kayong magtaka kung kami kahit saan, no, pwede magtrabaho, no? Hindi mo pwede sabihin, ay, dapat ang content mo is ganito, dyan ka lang. Ay, hindi po. International nga eh. The International Public Service. So, kailan ako nagsimula? Bago mabuo itong aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV, since year 2000. No? Mula noon hanggang ngayon. So, sumusulat po tayo sa dyaryo noon, no? Sa dyaryo, ako si Latigo ng Bayan, si Kaagapay natin, no? At marami pang iba na mga dyaryo na sinusulatan ko. Although nagiging volunteer lang tayo sa pagbabalita sa radio, pero sa dami nating nagawa, mga kaibigan, mga kaagapay, hindi po tayo politiko. Anong silbi ng pagiging politiko? No? Pag nanais ka, tatakbo bilang isang politiko, oo po, sa ganung posisyon, pero wala ka namang nagawa. Or then, nanalo ka, or matalo, ang tanong, ano ang gagawin mo? Maraming tumatakbo pagdating ng halalan, pero pag natalo, wala na. Ibig sabihin, hindi ka tunay na public servant. Ang tunay na public servant, nasa posisyon o wala, ay tumutulong o ma-action anytime. O katulad ng NBI kanina, pinunta namin ha. Mabuti na lamang hanggang ngayon. Dapat naka-alerto. Ang NBI ha, subok ko na yan. No? Kumakain sila, pagdating namin, pero tumitigil para lang ma-aksyonan ang problema. Pero mo, kausap namin, ngumunguya-nguya pa ng pagkain. No? Sila, kumakain, pero nung pagpasok namin, lahat sila sabay-sabay na tumayo, parang aasikasuhin ka. Pero yung ibang ahensya ng gobyerno, no? Wala pang break time, kain lang kain. Pag oras na may ipaprocess ka, ang babagal para makapako sa kanilang mga upuan, no? Kaya sana lahat ng mga sangay ng ahensya ng gobyerno, katulad na sa NBI, pinunta namin, wow, super alerto. Marami pa akong dapat mabanggitin, kaya lang, hayaan niyo muna. Huwag na nating isturbuhin, baka magalaw pa, ma-distract pa sila. So, hanggang niya lang muna tayo, mga kaibigan, mga kaagapay. Abangan nyo ang aking YouTube channel, araw-araw yan. Nagla-live po tayo. Kanina lamang ay medyo nagkaroon lang ng problema ang signal natin. Kaya hindi tayo nakapag-live ng maayos. Kaya ang ginawa ko, nag-video na lang ako at ito'y i-upload ko maya. Sana mga kaibigan, mga kaagapay, mayroon akong matutulong sa inyo sa pamagitan ng video na to. Sana marami kayong matutunan. No, sana makakatulong ako sa inyo. No? Wala po tayong pinipili sa taong matutulungan, mahirap o mayaman. No? Tayo po ay tumutulong. Ang kagandahan,
libre ang serbisyo. Mga kaagapay, Luzon, Visayas at Mindanao, tanan, ang Kaagapay ECTV patuloy na naglilingkod, nagmamasid, mapaaraman at sa kailaliman ng gabi.